Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim, sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo, syempre, sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on FB. At kung kayo po ay Signal subscriber, kami po ay mapapanood nyo na sa Channel 19. Kaya tutok na po kayo mga kapatid. At dahil araw ng Lunes, usapang batas po tayo dito sa ating programa. Matapos po nating pag-usapan yung mga kapitbahay na gusto nyong ipabarangay, punta naman po tayo sa usaping away mag-asawa. Ano ba ang madalas nyong pagtalunan ng inyong wife or ng inyong husband, ni wifey and hubby? Ano yung kadalasang lagi na lang po kayo nagbabangayan? Pero sana wala, 'di ba? Pero imposible naman 'yon sa isang relasyon. Normal po 'yan. Pero usapang legal po ang ating pag-uusapan ngayon. Hindi lang tayo magpapakamarites, but we want to empower ang bawat isa, lalaki man yan or babae, si wife or si husband man yan, yung pong inyong karapatan sa inyong asawa, 'di ba? Pera, pwede ba yan? Oras, pwede ba yun? Ipabarangay kaya? Or pag-aalaga sa mga anak, sustento, 'di ba? Or minsan, 'di ba, baka naman mga mas seryosong bagay kailangan ng legal na usapan. Talakayin po natin yan kasama, of course, ang ating guest lawyer. Kaya ihanda na po ang inyong mga tanong dahil sagot ko kayo sa usaping legal. Ang ating question of the day, ano ang problema mo sa iyong asawa? Kung may gusto po kayong i-share, hindi lang simpleng pagmamarites to na kwentuhan. Pero baka mas may seryosong issue, katulad po ng, ayun nga, sustento kung kayo'y hiwalay. Or na minsan ay nasasaktan po kayo physically, 'di ba? Or pwede rin ba 'yan mental torture, abuse, or emotional abuse? Pwede ba rin ba 'yan ireklamo? Or pwede rin po sa pagsisiping. Ito po, narinig ko ito, tinanong to ni Senator Robin Padillano, yung pagsisiping ng mag-asawa. Ano ba ang karapatan mo? Ikaw na lalaki or ikaw na babae, kung isa sa inyo may gusto, ayaw nung isa, pwede bang humindi? Diba? Yan po ba'y nakasaad sa batas? Pero ako, ang aking paniniwala as an individual, whether asawa yan or hindi, pag ayaw mo, ayaw mo. Kahit na nasa isang relasyon po kayo, may karapatan po kayong humindi. Hindi po pwedeng, sige pagbibigyan ko na. Or wag nyo pong iisipin na obligasyon nyo yan, bilang asawa. Na pag kayo'y kinalabit, kung sino man ang kumalabit, kailangan nyong bumigay. Pag po talagang ayaw nyo, di ba may mga pagkakataon kahit wala sa mood, pero pag nilambing ka na, pwede na di ba? Pumapayag ka na. Pero kung talagang ayaw nyo, dapat po ay humindi kayo. It is your body, yan ay pag-aari mo, hindi pag-aari ng partner nyo. Pero mas pag-uusapan po natin yan mamaya mga kapatid. Kung may gusto po kayong i-share, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Maaari nyo pong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Oras natin 10 minuto, magkalipas ang 4:00 ng hapon. Simulan po natin ang talakayan, mga kapatid, live via StreamYard, ang ating attorney, Virginia Suarez, ang ating Women and Children's Rights Lawyer. Hi, Attorney Suarez. Thank you again for joining us this Monday. Yes, magandang hapon, Karen. Magandang hapon, Cheryl. Magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Medyo nag-init na ako kanina sa intro, pero mamaya ko pa pupuntahan yung isyong yon. Ever since kasi, attorney, yung pagsisiping, na ko yan Cheryl, laging nawawala ka na. Ano po? Medyo hindi ko alam kasi nandito ako sa Cavite, malapit sa Takal, no? Medyo
parang minsan nagpi-freeze yata ako or nawawala ka sa akin dahil yata yung signal ko. Pero malinaw ka. Can you hear me well? Pero malinaw ka sa amin, Attorney Suarez. Okay ako sa inyo, Very okay. Okay. Sige. Okay, pag-usapan po natin yun nga sa mga mag-asawa. Kanina nabanggit ko na yun yung consent, sexual yung consent nyo sa pagtatalik. Pero mamaya ko na yun ipapasok. But I just want want the people, our viewers and listeners to know, eto naging passionate ako about this particular karapatan or iniisip kasi ng mga babae obligasyon. It's because na sa pag-iikot ko, sa paggawa ko ng storya, more of the population growth, family planning, nung ako'y nasa kabilang estasyon pa, pag tinatanong mo yung babae, bakit umabot ng 12 yung anak mo or 8 or 10, ganyan ba kadami ang gusto nyo talaga? Hindi po, kasi pag gusto po niya, hindi ko po siya mahindian, magagalit. So, doon ko tinrace, sabi ko, hindi ba pwedeng humindi? 'Di ba? Ang isang babae. So, mamaya mga kapatid, yan madadaanan po natin, yung aspetong yan. Punta muna tayo sa basic, Attorney Suarez. Pag-usapan natin yung family code. Ano ba ang nakasaad ngayon sa family code? Sige, Articles 60 to 17 ng Family Code, dito makikita mo lahat yung mga pamantayan o obligations ng husband and wife. Pero pag binasa mo ito, nakakaya itong i-summarize doon sa it's mutual love, respect, and fidelity. So love, respect, and fidelity. Pagdating sa domicile, kung saan titira, dati kasi kung saan titira, parang yung lalaki, bago mag-family code, yung lalaki ang nasusunod. But sa ilalim ng family code, it has to be decided by husband and wife. In fact, pag hindi sila nagkasundo, pwedeng yung korte ang mag-decide. Pero syempre, alam naman pinag-uusapan lang yung bahay, pupunta pa kayo sa korte. Oo. Dapat yung pinag-uusapan na bago pa man ikasal. Pero the general rule is that there to be mutual love, respect, and fidelity. In fact, kahit na hindi kayo kasal, basta nasa isang relasyon kayo, di ba? There should always be mutual love, respect, and fidelity. Kaya kapag pinag-usapan natin yung respeto, kasama doon yung kapag ang babae, 'di ba, kung nirerespeto natin yung kagustuhan na halimbawa ng asawa natin lalaki dahil gusto niya na makipag-sex, dapat din niyang irespeto yung halimbawang may panahon na hindi naman natin gusto. Usapin talaga ito ng respeto doon sa babae. Kaya malaki, malawak, malalim kapag sinabi na mutual love, respect, and fidelity. Kaugnay niyan, gusto ko rin banggitin na in fact, naging subject na ito ng Korte Suprema ng kaso. Ang Korte Suprema, nagkaroon na tayo ng very landmark decision. It's the People of the Philippines versus Humawan. Mag-asawa ito. At dito, napakaganda ng decision ng Supreme Court dahil sinabi dito ng Supreme Court na there can really be marital rape. So, there can be rape inside the marriage. Tapos sinabi din dito ng Supreme Court na the marriage license is not a license to everyday sex. Diba? Hindi siya naman yung parang dahil nakasal kayo, parang may license na for a 24/7 sex. Yun, sabi niya, hindi yan, ang marriage license is not a license to unconditional sex or yung ganoon. Kaya magkakaroon nga ng pagkakataon na tinatawag na marital rape. At dito sa kaso na ito, nagkaroon ng marital rape. Kasal sila, although separated, yung kumbaga lagi nag-aaway sila, so naghiwalay sila, pero kasal pa rin sila. Nung may mga
nangyari sa kanila, pinilit siya ng lalaki, that is considered and that was declared as rape. In fact, dito sinabi ng lalaki na asawa ko siya. Di ba? May karapatan ako sa kanya. May karapatan ako sa katawan niya. Ayun, mali yun. Hindi natin pag-aari, unang-una, hindi tayo pag-aari ng lalaki, ng asawa natin lalaki, just as hindi natin pag-aari din yung lalaki, yung asawa natin lalaki. Hindi natin pwedeng pag-arian ang tao. Tao tayo. Hindi natin pinapag-arian ang kapwa-tao. Ang pwede lang natin pag-arian ay ang mga bagay, mga material na bagay, but never tao. So kahit pa kasal ay hindi natin pag-arian. Hindi natin pwedeng pag-arian yung ating asawa. So ayan mga kapatid, noong 1988 ni-revise yan at inalis ang obligasyon of obedience ng babae sa asawang lalaki. So napakalaking bagay nun, yung tinanggal yun, Attorney Suarez? Yes, kasi alam mo yun, di ba minsan pag sa mga kasal, kasama yun yung parang yung papaloob ka, di ba may mga ritual, may mga sinasabi, kasama doon yun yung parang magpapailalim ka, di ba, sa desisyon, sa kagustuhan ng asawa. Syempre pag mali, hindi naman po pwede yun. Syempre kung, sabihin naka-premise yun sa kung tama ang ginagawa, pero pag mali, hindi mo kinakailangang sumunod. Kung ayaw mo, hindi mo rin kinakailangang umuo, hindi mo rin kinakailangang pagbigyan, just for the sake na pagbigyan at dahil lang sa asawa. Again, there should always be mutual love, respect, and fidelity. At pwede tayong humindi kapag ayaw natin at lalo sa tingin natin nakasalan yung ating kalusugan. At yun din, nakapailalim doon sa usapin ng respeto. Respeto sa atin, respeto sa gusto natin, respeto sa katawan natin. Sa pagiging women rights lawyer nyo, Attorney Suarez, kasi ako nga sabi ko sa iyo, yun yung naging obserbasyon ko doon sa mga probinsya, lalo na sa mga lugar, na pag tinanong mo, bakit dumami ng ganito karami yung anak nyo? Ayaw po pumayag pag ayoko nagagalit. Minsan may makakausap pa ako, sinasaktan daw siya pag humihindi siya. Tapos pinagdududahan na baka may ibang lalaki pag ayaw, ganun, grabe yung, tapos, ang thinking talaga nila, ang iniisip talaga, obligasyon. Kasama sa obligasyon ng pagiging mag-asawa yon na umuoo ka palagi, ka palagi. Okay. Gaano kahalaga, ulitin lang natin. Cheryl, kahit na balik na rin ang family code, wala doon nakalagay na obligasyon ng babae na sumiping every time gusto or hindi pwedeng humindi. Walang ganoon. No? Kaya nga, maganda nga ngayon nakalagay mutual love and respect. Di ba? Kung respeto sa kung ayaw natin. Di ba? Ako nga pag nagtuturo, Cheryl, sinasabi ko na, di ba? Ang babae lagi sa bahay, nagtatrabaho, hanggang sa bahay nagtatrabaho, tapos hanggang sa gabi, syempre napapagod. Alam mo namang hindi ka humindi kung pagod ka naman talaga or talagang ayaw mo. At ganun din naman, let's be fair dun sa lalaki. Ganun din naman kayo mga lalaki. Pag ganun din kami mga babae at ayaw nyo, di ayaw. Dapat ganun din, irerespeto. Yes, oo. Kaya nga yun, it's mutual. Respect, mutual respect and mutual fidelity. Kaya hindi lang mas kilala, sabihin kung ang babae, tayo naman pag mag-asawa, hindi naman talaga tayo dapat mahiya sa asawa natin kung gusto. Sasabihin lang din natin. Pero kung ayaw din, ay irerespeto din natin 'yon at iintindihin. Ganun po, ulitin natin, Attorney. Gusto ko kasi talagang maalala nila. Maalala ng mga nakikinig sa atin yung kahalagahan ng consent sa konteksto ng samahan ng mag-asawa. Oo, no? Sa ilalim ng tinatawag na mutual respect, no? Lalo na pagdating sa sex, no? Sa usapin ng sex o usapin ng physical needs, no? Pareho naman na mag-asawa ay may parehong physical needs. Hindi lang yung lalaki, ganun din ang babae.
Pero dito papasok yung kahit na sa ganong bagay, kailangan laging may consent. In fact, 'di ba, ang kasal ay lagi na, no? There can only be marriage kapag merong consent sa parehong parties. And that consent ay nagpapatuloy. Hindi lang kailangan ng consent para makasal, kung hindi kailangan ng consent sa lahat ng bagay hanggang sa pagpapatuloy nung marriage na sinasabi natin. Kaya napakahalaga nung consent, napakahalaga nung oo, napakahalaga din nung pagrespeto kapag sinabi natin ng hindi o ayoko. Okay. Break lamang po kami ng kaunti ni Attorney Suarez. Magpahinga. Kung kayo po may mga gustong idulog, klaruhin, kay Attorney Suarez, ito na po ang pagkakataon ninyo. Mga concern nyo po sa inyong buhay mag-asawa. Baka maari po kaming makatulong. Gusto nyo pong dumulog, tawag po kayo sa ating tanungan hotlines 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama ng inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, ano ang problema mo sa iyong asawa? Usapang legal po tayo every Monday. At kasama pa rin po natin Attorney Virginia Suarez, isang women and children rights lawyer. Okay, tuloy natin yung discussion natin, Attorney Suarez. Kapag nakararanas na ng pang-aabuso, madalas naririnig po natin ang vowsy law. Ipaalala nga po natin ulit, Attorney Suarez, paliwanag po natin ulit, ano ba itong vowsy law? Oo. Itong vowsy law, ito yung tinatawag natin kaya vowsy, it's Violence Against Women and Children. Talagang naging batas ito dahil nga matindi ang violence sa loob ng kasal. At kahit na sa magkakarelasyon pa lang, mag-boyfriend pa lang. Una, ang magandang tandaan natin na itong vowsy ay pwedeng gamitin ng mag-asawa. Kahit na mag-asawa kayo, there can be violence. And in fact, there is violence between husband and wife. Pero itong vowsy ay pwede rin sa hindi mag-asawa pero magkarelasyon. So, kung nag-live-in kayo, applicable din itong vowsy. Kung mag-boyfriend kayo, applicable itong vowsy. At kahit na dati kayong magkarelasyon, applicable pa rin itong vowsy. Kaya kung pagtinignan nyo, napakalawak ng batas na kino-cover nitong vowsy. Ito yung dapat natin talagang para mga babae, parang Biblia. Kasi ito yung pwede nating gamitin laban sa ating, kung tayo ay naapi bilang babae sa isang relasyon. Kahit pa nga yung relasyon na yon ay tapos na, ay pwede pa rin magamit itong batas na ito. So, dito sa batas na ito, dinedefine yung iba't ibang violence o kaapihan na inaabot ng babae. So, meron tayo dito tinatawag na physical violence, yung pagbubugbog. Diba? Yun, madalas kasi yun. Sexual violence, meron ding psychological violence, at meron ding economic violence. So, ito, kinover ng lahat ng batas na ito, ang lahat ng kaapihan na inaabot ng isang babae. So, kung mag-asawa kayo at nakaranas ka nitong sexual violence, ay pwede ka magsampa ng kaso. Ano example nito? Kasi merong mag-asawa pagkatapos itong lalaki ay kung ano-ano yung gustong ipagawa sa kanyang babae. Pwede magreklamo. At ayaw ng babae, pwede magreklamo yung babae ng sexual violence. Physical violence, kung binububog ka ng walang dahilan, that's physical violence. Kung economic violence, kung hindi ka sinusuportahan o kaya Cheryl, economic violence din yung halimbawa professional ka, lawyer ka, architect ka, engineer ka, whatever, professional ka, tapos hindi ka pinapayagang i-practice yung profession mo.
At ako, nakahawak ako ng ganyang kaso, lawyer. Tapos ang asawa niya ay architect at ginagawa lang siyang secretary at ayaw siyang pag-practice ng kanyang profession. So, for no valid reason at all, so that is considered economic violence. So, hindi lang yung hindi pagsuporta. At kapag iniisip natin itong mga violence na ito, pag-vowsy, hindi lang ito nakapatungkol sa kapartner, nakapatungkol din ito sa anak. No? At syempre, ayun, nabanggit ko na, no, yung psychological mental, violence. pwede rin mental abuse. Yung inaambahan, kalagi ng parang susuntukin. Di ba kapag gano'n, yung parang bigla kang papahagingan, akala mo, mas minsan, mamatay-matay ka nun sa pakiramdam, dahil akala mo, susuntukin ka, sunod hindi. Marami kasi na tayong Supreme Court decisions yun that is considered as psychological violence. Kasi nga, hindi pwedeng sabihin ng lalaki na inambahan ko lang naman siya, or halimbawa, sinuntok ko yung pader, eto yung mukha niya, eto yung pader. Diba? Yes, pwedeng walang physical violence, but there is psychological violence. So, kaya nga nagkakaroon, yung iba meron tinatawag na battered wife syndrome. Yung lagi siyang nagugulpe, dahil lagi siyang nagugulpe, akala niya, kasalanan niya kung bakit siya laging nagugulpe. At kasama doon, Sheryl, yung kaisipan na ang babae ay pag humiling ang kanyang asawang lalaki, hindi pwedeng tumanggi. No? Kaya, lagi-lagi siya pag ganoon ay naaabuso at ginagamit yung ganoon. Kasi yun halos ngayon, wala yun sa batas. Ngayon parang kultura na siya na parang paglalaki, parang pag-aari ka ng asawa mong lalaki. Yun talaga yung dapat nating ituro, maging maliwanag sa lahat ng kababaihan na kahit mag-asawa tayo, hindi tayo pag-aari ng ating asawa at hindi niya po pwedeng gawin ang lahat ng gusto niya, lalo na't ayaw naman natin. Hindi po kayo nag-asawa para maging slave. Oh, yes, oo. At ang lisensya na yan, yung marriage license, that's not a license to a 24/7 sex. Exactly. Oo. Okay, gusto natin, Attorney Suarez, maging patas. Baka nagre-react na yung mga kalalakihan. Isasagot ng ilang mga lalaki dito sa pinag-uusapan nating vowsy. Paano naman kami? Paano nga ba kung sila naman ang naaabuso? Hindi po namin binabaliwala na posible talaga at nangyayari din na naaabuso din ang mga lalaki ng asawa nilang babae. Pero ano naman din ang panlaban nila doon? Oo. Yes, no? Baka, but many times, isolated case yon. Kaya nga, talagang ito ay ginawa bago paggawin ng vowsy, itong batas na ito, dahil nga doon sa findings, sa survey na laging babae. It's not even majority, it's more than 86% ng babae ang laging naaapi sa isang kasal. May mga pagkakataon na yes, posibleng ang lalaki ay naapi, pero hindi niya pwedeng gamitin itong vowsy. Kasi yung title nga, it's Violence Against Women and Children. Kaya ang pwede lang dito, yung violence being committed against the wife and the children, not against the husband. So, pag ang pangkaramdam ng lalaki siya ay naapi, sapat ang ating revised penal code para bigyang protection. So, dun siya kukuha at yun ang gagamitan niyang batas para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kasi itong batas na ito na vowsy, para ito sa mga kababaihan at sa mga bata, no, na nasa loob ng isang marriage, na isang kasal. Okay. Yung pagiging, tawag nila, Attorney Suarez, under desaya sa pagdating sa pag-budget, may tuturing ba yung economic abuse? Kasi nakasanayan, 'di ba? Although iba na kasi rin ang mag-asawa ngayon kinikilala nila yung strength ng isa't isa. Kung mas magaling humawak ng pera ang lalaki, siya na ang humahawak ng pera, siya nagbabudget. Kung mas magaling talaga yung babae nagbabudget. I mean, that's how I see my friends, 'di ba? Nag-uusap sila na ano ba talaga? Kasi parang ina-acknowledge, I have a friend na ina-acknowledge na ma-shopping siya.
So mas maganda yung mga mahahalagang gastusin sa pagbabayad, yung may pera pa rin yung kaibigan ko. I mean, she earns her own money, of course, pero pagdating sa mga bills and alam niyang delikado siya, pumapalya siya. So, dahil mas magaling yung asawa niyang lalaki, sabi niya, ikaw na dyan. Kasi magkakaproblema tayo pag ako ang hahawak. And in-acknowledge yun, napapag-usapan nila. Pero yung typical, kinalakihan natin, siguro yung panahon natin, attorney, tsaka yung mga magulang natin, babae ang nagbabudget. Sa panahon ba ngayon, may tuturing yan economic abuse? Kung kinukuha lahat ng babae or pinapasurrender lahat ng babae yung sinisweldo ng asawan lalaki? Ay, hindi naman. Pero mas tama yun dun sa may unang kwento na pinag-uusapan yun Pinag-uusapan talaga sinong hahawak ng pera. Kasi hindi ito usapin ng babae o lalaki. Usapin ito sa sino ang mas mahusay humawak ng pera para sa pamilya. Yun. Ang tinatawag na economic abuse, yung totally, halimbawa yung lalaki ay hindi talaga nagbibigay ng sustento o hindi talaga may pangangailangan ng pamilya na hindi ibinibigay. Mag-aaral ang anak, may mga kailangan ng anak, hindi ibinibigay. Samantalang may kakayanan naman yung mga lalaki. Hindi mo rin kasi po pwedeng tawagin na economic abuse kung yung lalaki ay walang-wala talaga. Di ba? Talagang kaya kahit na pagdating sa korte, dinedetermine ng korte, hindi lang yung gusto ng isang party, kung hindi, yung kakayanan ng kabilang party. O kaya, kung mag-asawa kayo, nasa loob kayo ng isang bahay, mag-asawa kayo, pag-usapan, sino yung mas mahusay humawak ng pera? Kaya lang, nakasanayan lang natin na yung babae, sabihin, sa babae binibigay yung pera at siya ang nagbabudget ng lahat. Kung nasa babae yun, hindi naman pwede magreklamo ang lalaki na merong economic abuse laban sa kanya. At kung ang lalaki naman, at dahil sa kasunduan nila, mas mahusay yung lalaki mawak ng pera at mahawak ang lalaki ng pera at siya ang nag-aasikaso, hindi rin naman po pwedeng sabihin ng babae na merong economic abuse na nako-commit laban sa kanya. Really, when it comes to money, kailangan talagang pag-usapan. Ang mahalaga dito ay yung nasusustentuhan yung pangangailangan ng buong pamilya. Kaya kung sino man ang humahawak, sabihin, nasusustentuhan yung pangangailangan ng anak, ng asawang lalaki, at ng asawang babae. Yun ang pamantayan. Lahat ba ng properties, punta tayo ng properties, Attorney Suarez, lahat ng properties at yaman ng mag-asawa, conjugal talaga o may exemptions? Ayun. Cheryl, hindi, sa ilalim ng family code, hindi na talaga conjugal. Ito yung tinatawag na absolute community of property. Kaya kapag hindi kayo nagkaroon ng prenuptial agreement, kung yung property relations niyo mag-asawa, ang mag-a-apply yung absolute community of property. Ito yung kung saan talagang hating-hati kayo. Lahat ng property ng lalaki na bit-bit niya at lahat ng property hindi lang ng lalaki, nung inyong mag-asawa na bit-bit niyo sa kasal, pati ang mga properties na mai-earn nyo during the kasal, hati talaga kayo doon. Ngayon, may ibang format ng property relations. Ito yung binanggit mo na conjugal property. Before family code, ang mas yung conjugal property. Pero kahit na ngayon, pwede nyo naman pagkasunduan na okay, ang property relationship natin ay conjugal property. Sa conjugal property, lahat ng dadalin mo sa kasal at pati yung i-earn nyo ay paghahatian yung dalawa. Ano ang difference? Dito may exceptions. Ano yung mga exceptions? Mananatiling exclusive na property na nyo pareho, yung mga mana. Hindi yun magpo-form part ng conjugal. Isa pa, mga jewelries din na minana, hindi yun din talaga magpo-form part ng mga ng conjugal
property. So maraming mga exceptions, no? Minmana, mga jewelries na in-earn mo, yun. Kasi, pag hindi kayo nagkasundo, wala kayong pinag-usapan, ang mag-a-apply na sa inyo ngayon ay yung absolute community of property. Yun yung hindi alam ng marami. Kasi nandun pa rin sila doon sa conjugal. The conjugal property relationship ay nandoon pa yon sa civil code o bago magkaroon ng family code na pag wala kayong pinagkasunduan, what will apply to you is the conjugal property relationship. Now, it's no longer the conjugal property relationship. It is the absolute community of property. Hating-hati talaga kayo. Kaya, ayun. Kung gusto niyo ng conjugal, may mga exceptions. Mga minana mo mga alahas, no? Lahat ng mana, hindi yan. In fact, sa batas naman, basta minana mo ay hindi yun magiging form part ng inyong common property. Or simple na lang na mag-usap or ilagay nga sa isang kasunduan kung ano man yung gusto nyong arrangement. Baka kasi may mga asawa na, okay, kung ano yung proper, kung anong yaman ko, habang ako'y single, akin lang yon. Pero pag nag-asawa na tayo, whatever yung maitataguyod natin together, kung may mangyari mang paghihiwala, yun lang ang paghahatian natin. Pwede naman yun di ba? Yes, pwede yun. Oo. That can also be considered like, for example, as conjugal property. Yun lang na, kung ano lang ang in-earn nyo, naipon nyo, napundar nyo, habang kayo ay mag-asawa, yun na yun. And therefore, kanya-kanya kayo sa lahat ng property nyo bago kayo maging mag-asawa. Okay. Punta naman tayo sa apelyido. Palagay ko, that is very practical, that is very reasonable. Ako'y, tingin ko that's the best, Bakit hindi yun ang inilagay sa batas? Kasi magsisimula kayo ng bagong buhay, diba? Yun talagang, protection nyo rin yun sa isa't isa. Yes. Diba? Kung maghiwalay man kayo, protection nyo yun sa isa't isa. Hindi yung tipong kagaya yan, mas mayaman yung isa. Although iniisip ng iba kasi parang, wala yan sa yaman. Basta pag mag-asawa kayo, lahat, di ba? Sa simula yun, pag in love kayo, minsan nawawala kayo sa love. Or hindi nyo alam yung napangasawa nyo. Ngayon, kung yung inyong napangasawa, gusto niyang isama yon sa pagsasama nyo, di good, well and good, di ba? Pero, yes. Hindi dapat yun, I think hindi dapat yun kasama yun sa batas, attorney. Oo. Actually, mas nagiging malaking usapin ito sa mga mayayaman kasi sa mga ordinaryong tao, wala naman. Wala naman. Wala mga prenuptial agreement kasi lalo na't wala naman talaga yung property, doon pa lang kayo magsisimula. Yun. Kaya nakakalungkot, alam mo, Cheryl, nakakalungkot, no, kapag makakabasa ka, o kaya kakilala mo na mangyayari na at the end of the day, di ba, pag natapos ang lahat, ay nauuwi na lang, nare-reduce na lang sa hatian ng property ang kanilang relasyon. Nakakalungkot syempre yung ganun. Kasi, di ba, pag pumapasok ka naman sa kasal, yun yung tama. Yung you're not motivated by anything else but by love. Kaya lang syempre alam natin na maraming kasal hindi ganon. Dahil maraming kasal lang fix, maraming kasal na fix, maraming kasal na motivated by something else, di ba? Yun. Pero syempre, the ideal is, love, it should be motivated by love, and therefore, wala ka talagang iisipin ng mga property. That's true. Ito, attorney, punta naman tayo sa apelyido. Required bang gamitin ng babae ang surname ng asawang lalaki? Pag ikinasal na sila, mag-change surname. Though, hindi ako nagpalit ng apelyido. Okay. Oo. Hindi to Cheryl, hindi to mandatory. Hindi to mandatory. In fact, kaya nga, halimbawa, ako, Virginia Laxa Suarez, no? In the use, sa aking profession, maiden name ko yun. Hindi sabihin, allowed tayo bilang babae na gamitin yung ating maiden name sa ating profession. Kaya lang, may mga legal documents kasi. Bawas, pagdating sa mga properties, bibili ka ng lupa, basta kasal ka,
syempre, automatic, sabihin, syempre ganun, ang lalabas na talaga doon yung apelido ng asawa mo. Sabihin, yun yung apelido mo na. But, ang gusto ko lang i-point out ay, sa ilalim din ng batas, at ipinalawanag na rin ito ng Supreme Court na kapag kasal ka, may option ng babae na i-maintain na at patuloy niyang gamitin ang kanyang maiden name. Of course, ang mga anak, kasi yung anak, kasi ano din, no, nakadugtong sa usapin kung legitimate or illegitimate ang ating anak at madaling makita sa paggamit ng apelido. Kaya din naman, yung mga anak talaga ay ginagamit yung apelido syempre nung tatay nila. Of course, may mga illegitimate children na ginagamit din naman yung apelido ng tatay. Only kapag merong pag-inacknowledge ng tatay o may consent yung tatay kasi may form yan. Kasi kapag illegitimate yung bata, hindi kasal, talagang sa ilalim ng batas, ang gagamitin ng apelido ng bata ay yung apelido ng nanay. At magagamit lang ng bata ang apelido ng tatay niya dahil hindi kasal kapag pumayag yung tatay at inacknowledge siya. Ngayon, kapag legitimate children naman, no, nasa isang kasal ang pinag-uusapan natin, ayun, talagang gagamitin ng bata yung apelido ng tatay. Kasi nga nakadikit din ang usapin ng legitimacy o legitimate yung anak mo. Pero bilang asawa ay pwede naman gamitin. Hindi ka obligado, no, na gamitin yung apelido ng iwanan, i-drop mo yung maiden name mo at gamitin na lang yung apelido ng tatay mo. Kaya din naman ngayon sa mga professionals, makikita mo, di ba, nandoon yung kanilang tuloy-tuloy nilang ginagamit yung kanilang maiden name. O mga kapatid, pwede pa kayong humabol. Nababasa ko na yung mga comments ng ating netizens. Baka may gusto po kayong idulog. Magbe-break lang po kami ulit ni Attorney Suarez ng sandaling-sandali. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita. Oras natin 10 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Last 10 minutes ng ating program. Nasa huling bahagi na po tayo ng Sagot Kita. At ang ating question of the day, ano ang problema mo sa iyong asawa? Kasama pa rin po natin si Attorney Virginia Suarez, ang ating Women and Children Rights Lawyer. Attorney Suarez, diretso na po ako dito sa mga mensahe po ng ating mga netizens. Yes! Eto, unahin ko, si Aina, ako po, yung asawa ko, ayaw ako pagtrabahuhin. Siya lang daw dapat, pero gusto ko sana. May karapatan ka, Aina. Ayun ang tanong mo. Ayun, actually, paano ba yan? That is a form of that is a form of economic violence. Yun yung minsan alam mo, it gives us a totally different confidence kapag tayo ay when we are earning our own money. Kaya kapag gusto mo tapos ayaw niya, so ibig sabihin meron ka agad pagtatalo sa ganoon. But I'm telling you, that is a form of economic violence. Ay, maraming nakakaloob na rason dyan. Yung iba, baka mapabayaan mo anak mo. Yung iba, sinasabi na, siya, yung parang sa ego niya, dahil baka sabihin ng iba, hindi kita kayang buhayin. Diba? Or baka mamaya, kung matuto ka maglakwatsa and all. Pero, yung napipigilan ka na i-practice ang iyong profession. Napipigilan ka na i-develop pa lalo ang sarili mo. That is economic violence. Sometimes we really have to know when we are already being violated because violence will continue if we do not know that we are already being violated. So, parang how do we stop violence? First things first, know that we are being violated. Ay na mag-usap kayo, kausapin mo ulit yung iyong asawa. Baka hindi lang kayo nagkakaintindihan. I-explain mo bakit gusto mong magtrabaho. Baka maayos nyo pa yan nang kayo lang ang mag-uusap. Pero karapatan mo, kung gusto mong magtrabaho, hindi pwedeng tanggalin yun ng asawa mo.
Eto, paano kaya kung kamag-anak ang nang abuso sexually, saan po dapat humingi ng tulong? Kamag-anak ang nang abuso saan? Sexually. Wala pong sinabing detalye. Okay, Opo. yes, oo. Una, kailangan din agad i-report sa barangay. Ipa-blotter sa barangay, ipa-blotter sa police. At kapag ganyan, agad-agad, ginagawa agad yan ng report ng ng police. Kasi may women's desk, may children's desk. Papaloob din yan o mapupunta rin yan sa family court. Diba? All the more na dapat ireklamo natin kapag kamag-anak. Kasi kapag kamag-anak, violence becomes an intergenerational problem if we do not address violence. And many times, violence are not being addressed simply because they happen sa loob ng bahay or simply because the violators or yung perpetrators o yung mga gumagawa ay kamag-anak. Kaya napapalusot. Hindi nila magreklamo, mananahimik na lang. But when we keep our silence, violence will continue and violence will continue to happen hindi man sa'yo pero sa iba. At sabi nga po ni attorney, lahat po ng police station may vowsy po yan dapat. Dumiretso na po kayo at i-report nyo po yan. Huwag nyo na pong patagalin. At si Leila Santos, ako nagaranas ako ng physical abuse sa dati kong asawa. Pati ang anak ko po sinasaktan. Buti na lang nakapaghiwalay kami, pero kasal pa rin kami. Ano po ba ang mabuting gawin? Ayun. Yun, pag naghiwalay, syempre kasal pa rin kayo. Pero yung vowsy na naranasan mo, that can be a ground for annulment. No? Kasi pwede mong ipa-check baka mamaya may sabihin kahit nga walang findings because ang psychological incapacity is now considered a legal term, not a medical term. So, ang psychological incapacity, yung wala siyang kakayanan na bitbitin, gampanan ang mga obligasyon bilang may asawa at bilang kapartner nung kanyang asawang babae o bilang tatay. Hindi niya kayang gampanan yun. Gusto ko lang i-clarify na ang psychological incapacity, a man may be psychologically incapacitated in a particular marriage. Pero hindi naman forever na parang pag psychologically incapacitated na ang lalaki, forever na siyang psychological incapacitated because it's a case-to-case basis. Because I have this case na sa isang the man is psychologically incapacitated nung mapawalang sala sila. The man entered into another marriage and the man becomes a responsible man or a responsible husband. So, ibig sabihin, yung psychological incapacity or findings of psychological incapacity in one marriage does not necessarily mean na nandyan na siya and therefore di na siya makakapag-asawa ulit at dahil psychologically incapacitated siya. Pero dun sa may kinukwento mo, yung mga ganon can fall under psychological incapacity. Si Mariz Alparado, paano po yun, attorney, na sa ibang bansa yung tatay ng anak ko na hindi pinanindigan yung anak ko? Pwede ko pa ba siyang kasuhan? Okay. Pag sinabi mong hindi pinanindigan, pag sinabi mong hindi pinanindigan, exactly, ano bang ibig mong sabihin? Of course, kung ang hindi pinanindigan yung ikaw, di syempre parang hindi naman napipilit ang pagkapakasal, di ba? So, mahirap yon. Pero kung ang sinasabi mo, hindi pinanindigan ay hindi sinusuportahan at hindi kinikilala ang anak mo, yun, pwede mo siyang demanda. Ang mahirap kapag hindi niya kinikilala na anak niya yan. Kasi kapag ganon, kailangan magkaroon ng paternity test, 'di ba? Para patunayan kasi kung kino-contest niya na hindi ko anak 'yan dahil ayaw niyang panindigan. Ibig sabihin, kailangan mong patunayan sa korte na anak mo 'yan. At kung anak naman talaga niya, simpleng ang sinasabi mo dun sa hindi pinanindigan ay hindi sinusuportahan, then you file a case. Pinakamadali sa halip na magsampa ng civil case for support, magsampa ng kaso under VAUC. Ito yung violence against women and children, ang violation niya ay yung economic violence or yung refusal to give support doon sa
anak mo. Kasi bakit? It's a criminal offense at mabilis tong inaaksyonan ng mga judge, ng mga korte, at hindi to basta-basta sinisettle. Pinaprioritize ang kaso ng mga VAUSI. Kaya I suggest, kapag may mga problema, kahit pa, dahil nga ang violence naman ay pwedeng psychological, economic, di ba? Kaya lahat ng support, sa pinasupport, magpo-fall under economic violence. Instead of simply filing a civil case for support, file a case of violations of violence against women and children. Dito ka, economic violence ang tawag dyan. Attorney Suarez, panghuli at maiksi na lamang po. Si Vina David, para saan po ba ang prenup? Mas okay ba na may ganoon bago magpakasal? Ayan, kanina na pag-usapan yun. Ang prenuptial agreement para i-determine at pagkasundaan nyo paano ang paghahatian ng property nyo. Kaya lang yun, pag naghiwalay kayo, yung prenuptial agreement, nandun yung hatian ng property nyo pag naghiwalay kayo. Ay, di ba, parang, ano ba yun, ikakasal pa lang kayo, pinag-uusapan na agad paano nyo aayusin o paghihiwalay ng property nyo pag naghiwalay kayo, ikakasal pa lang kayo. Anyway, pag hindi kayo pumasok, again, wala kayong prenuptial agreement, it's absolute community of property. Ibig sabihin, hati kayo sa lahat. Lahat ng property na dadalhin niya sa marriage at lahat ng buuin nyo, mapupundar nyo during the marriage, hati kayo. Prenuptial agreement kasi pwede namang mag-conjugal or any other na basta meron kayong kasunduan kung paano nyo hahatiin yung property nyo. For example, yung nabanggit nga ni Cheryl kanina, basta lahat ng property na napundar ko nung dalaga ako, akin yun. Nakapangalan sa akin, akin lang yun. Sa'yo, yung nakapangalan sa'yo, napundar mo na binata ka sa'yo. At ang ibig sabihin na magiging property lang ng nating dalawa, ayun lang, mapupundar natin habang tayo ay mag-asawa. Yun, kaya may mga ganong agreements. Kung saan kayo komportable na kaya lang ngayon kasi, di ba, parang lagi may prenup, lagi may ganon, di ba, Cheryl? Yung iba parang picture taking na lang yung prenup. Prenup, prenup pictorial. Yun na lang. Attorney, kapos na po tayo sa oras. Hindi pa talaga sila sa hindi pa talaga dun sa agreement, no? Para siyang isang shooting. Attorney, kapos tayo as always, but thank you for making time dito po sa programang Sagot Kita. Anytime, Cheryl. Pag babae talaga, magandang laging pag-usapan sa pinang mga anak at babae. At mag-iingat po kayo dyan sa Cavite at mga kalapit na probinsya ng Batangas, dahil sa VOG. Ayan po, yung usok. Mag-mask po kayo. Ingatan ang inyong mga kalusugan. Yes. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Thank you, Attorney Virginia Suarez. At dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Ako pong inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot Kita.